Sinisingilan daw ng kapatid sa upa, biglang inupakan pa? Aray ko po! Pero ang punot dulo raw ng lahat, inggitan sa mga pamana ng kanilang mga magulang? Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito nakuha noong June 9, makikita ang pagdating ng ilang lalaki sa harapan ng isang bahay. Nakikipagtalo ang mga ito sa isang lalaki na nasa loob ng bahay. Maya-maya pa, nilapitan nila ang isang babae na naka-blue. Saglit na kinausap at binatukan. Inaawat sila ng isang babaeng naka-red habang nakikipag-away sa lalaking nasa loob ng bahay. Pero ang isang lalaki, bigla na lang sinuntok ang babaeng naka-blue. Bumulagta ang babae at nawala ng balay, pero ang lalaki, tila naglakad lang papalayo matapos pagbukatan ng kamay ang babae. Dumulog sa resibo si Tina, hindi niya tunay na pangalan, para ireklamo ang naranasang pananakit. Ang mga nanakit sa kanya, hindi lang niya basta kadugo kung hindi kanya pala mismong mga kapatid. Nang magpa-medical legal si Tina, nakitang may multiple abrasions at contusions o pasa si Tina sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ano po yung resibo o yung pagpapatunay na inyong dala ngayon para ho gawing ebidensya na talagang kayo'y nasaktan? O galing po sa ospital. Ano ho ito? Resibo po na ipapatunay na ako ay sinaktan ng kapatid ko at inutang ko pa po ito. Pero ano nga ba ang ugat ng matinding galit ng kapatid ni Tina na nauwi sa pananakit sa sarili niyang kadugo? June 9 na resibuhan ng CCTV footage na ito ang pananapak ng isang lalaki sa isang babae. Ang plot twist, kapatid niya ang babaeng sinuntok at hinayaang bumulagta sa sahig. Ano po laman niyang cellphone na yan? Ito pong laman nito ay kuha galing sa barangay Aplaya. Ano nangyayari ho dyan? Oh, Tinulak pa po ako ng isa kong kuya. sino ho yung tumulak sa inyo? Binatukan ho kayo ah. Opo. Ayan na ho ulit oh. Oh. Kayo ho yung bumagsak? Opo. Saan ho kayo bumagsak? Kanal ho ba yan? Ano po, main road po. Main road? Saan ho tumama yung batok nyo? Sa bakal po ng gate. Pero pagbagsak nyo ng patiyaya, tumama ho itong likuran ng ulo nyo. Opo. Siyam na magkakapatid sila Tina, masaya raw ang kanilang malaking pamilya, pero taong 2018, nang tumuntong sa edad na 76 ang kanilang ama, ipinaubaya niya kay Tina ang kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng isang Special Power of Attorney o SPA. Ayon kay Tina, sa kanya ipinagkatiwala ng kanilang ama ang isang paupakan at 2 hektaryang lupain. Dito na raw nagsimulang magkalamat ang dati nilang one big happy family. Bakit ho humantong sa pisikalan yung pangyayari na ito? Dahil yung magulang ko, pinagkatiwala sa akin yung kabuhayan niya. May kaugnayan ba itong gulo na to? Yes Itong po. sakitan? Ano ho? Ako po nag-aalaga sa tatay ko, kinuha nila. Pagkakuha nila, sila na kumukuha ng paupahan. Aha. So, sige, okay lang. Pero sinasaktan pa rin nila ako. Aha. Ginugulo. Aha. Nasa kanila na ang tatay ko, pati yung paupahan. Hmm. Ang huling dahilan pala nila, yung dokumentong lupa ng tatay ko na ektarya. Aha. Yun ang gusto nilang makuha ang dokumento. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel